At saka, birinin nyo, hindi na pinagsasalita, inaagawan na ng mikropono, pinapatayan na ng mikropono, pati ba naman hopya niya, gusto pang tirahin. Magandang gabi sa inyong lahat na nandito. Pero bago ko magsimula, special ko lamang pong pasasalamatan ang ating pong simbahan. No? Nais ko pong pasalamatan si Father Patrick Kalimlim at lahat ng parokyano na nagsisimba sa Nuestra Señora de Salvación Church. Father, maraming salamat. Alam niyo po ang ginawa ng simbahan. Na-cancel yung simba kanina para mapagbigyan tayo dito. Palakpakan naman natin ang ating simbahan. Thank you very much. Huwag naman kayo mag-alala, Father, at mga parishioner. Huwag kayo mag-alala dahil hindi naman namin sasayangin yung konting sakripisyo nyo sa amin. Pumanatag kayo, wala kayong maririnig na mga panira dito. Yun man lang regalo namin sa inyo dito sa Santa Mesa, sa Pureza, na ang tanging mapakinggan nyo lamang ay mga bagay na kapakipakinabang sa taong bayan. Hindi tungkol sa mga politiko, kundi kung ano ang naganap at ano ang pwedeng mangyari sa buhay at katatayuan ng ating mga kababayan. Kaya pumanatag kayo, mga batang Maynila, mga nanay ko, mga tatay ko, at ang pinakamamahal kong mga lolo't lola, I love you. Parang ang laki ng boses ng nag-speak, I love you. Hindi. Sa mga batang Maynila, pasensya na kayo. Talagang special mention sa akin lagi yung mga senior citizen. Mahal na mahal ko talaga yan, mga lolo't lola natin. Anyway, kumain na ba kayo? Huwag kayong mag-alala, lilipas din yan. Thank you very much sa inyo. Kanina pa kayo nandyan. Kurihin nyo, wala nang nakain, kaldero na lang ang kinakalampag. Oh. Naawa ko sa tapat niya, yung matanda, talagang tumatama sa tenga. But I'm really happy and grateful sa inyong lahat. Kayo'y nanatili kahit walang tosgas, ha? Nandito pa rin kayo. Sa mga huwag naman kayo mag-alala, babayaran ko kayo. Babayaran ko kayo ng maayos na gobyerno. Yan naman, ang alam ko, masakit sa binti tumayo ng 3 oras. Pero sa aming mga naabala, sa mga palipaligid, pasensya na po kayo, hindi naman po ako magpapakahaba. O, para naman bukas, lalo na yung mga mag-aaral dito, sa mga scholar ng bayan. Shout out sa mga taga-PUP. Mga isko ng bayan, palakpakan naman dyan. Nay! Tay! Kamusta kayo? Edi, salamat sa Diyos. Kasi nalulungkot ako na ang init-init ng panahon. Masyado ring mainit sa akin yung mga katunggali ko. Ako yata ang almusal nila, tanghalian, hapunan, at yung isa naman, ginawa kong pulutan. Sabi, inuman yung kinain, pulutan. Pero, huwag kayong mag-alala, hindi ko naman yan papatulan. Kasi,
kahit na anong panira mo, diba? Matalino naman ang taga Maynila eh. Alam naman ng naniniwala ako matalino kayo. Bagamat hirap ang buhay ngayon, no? Minsan pinadadalan tayo ng AX, ng tupad. Ang payo ko naman sa inyo, halimbawa, nabigyan kayo ng form, tupad, kunin nyo. Abay, sayang din yun. No, magka? 3 bulig. Tama, mali? Turing mo wala kayo pinapahawak ka lang ng wali sabay picture. Ayos na, buto-buto. May pan-Jollibee na. Alam ko, mahirap ang buhay. Ngayon, usong-uso pa yung akap. Yang akap, akit yan. Nang-aakit. Wala kayong porn. Yung mga chairman din dito, walang porn. Kasi marami yung sinasabi po nila, kasi umaarya po ngayon ang mga JO. Yung joke only. Mga job order. Pero hindi yon. Nalulungkot lang ako kasi medyo malapit sa akin yung lugar na ito. Bakit? Hindi ka naman taga rito, Yorme. Paano naging malapit sa ito? Halos araw-araw napunta ko dito. Alam nyo saan? Sa NDC. Dahil araw-araw kong binibisita ang dati nating minamahal na Vice Mayor Danny Lacuna. Diyan siya nagte-tennis. Dito. Kaya pamilyar na pamilyar ako sa lugar na ito. Nalulungkot lang ako. Siyempre, alam nyo, naging mabuti sa akin si Boss Danny. Hindi ko yan ikinaila. Hindi ko yan tinanggi sa inyo. Hindi ko yan kinubli. Talagang naging mabuti sa akin. Kaya lamang, nitong nagdaang araw, itong ate ko, sinisingil na naman ako ng utang na loob. Ako naman basta gusto ko na sa bibig ninyo, sa bibig ko, marinig ninyo. Ako po ay naniniwala, hindi ko alam kung naniniwala din kayo. Ako po ay naniniwala ng utang na loob ay walang katapusang bayaran. Personal ko po yun. Ngayon, kung gano'n din ang paniwala ninyo, edi mabuting tao din kayo. Ibig sabihin, nililingon natin yung mga taong nakasama natin sa paglalakbay sa buhay at pag-akyat sa buhay. Yung bagay na itinuro sa atin ng ating mga magulang, ang tumanaw ng utang na loob. Akala ko nung October 9 lang ako siningil. Pagkatapos ako singilin, ginawa na akong pulutan noong Nobyembre, noong Disyembre, Enero, Pebrero. Marami sa inyo dito natawag na. Nagkaabutan pa ng 1 bulig. Saka 5 kilong bigas. Okay lang yun. Binigay naman ng kusa eh. Hindi nyo naman hiningi. Tama, mali? Sayang din. Ngayon, ako, bilang pagtanaw, gusto ko kasi kayo ang humusga. Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inayos ko naman at inaruga ko ang kanyang mga anak. Tingnan po natin kung totoo. Una, Philip Lacuna. Nakaupo. Nakaupo. Pangalawa, Dennis Lacuna. Nakaupo.
Pangatlo, Lay Lacuna. Nakaupo. Pangapat, asawa ni ate, Direktor ng Manila Health Department, yung naggawa ng schedule para magpa-check up online. Ilan na sila? Panglima, si ate. Ilan sila? Happy? Masaya ako. Hindi ko pa binanggit sa inyo. Bagay, hindi naman ako nag-upo nun. Nandoon si Abby Lacuna, asawa ni Philip. Ilan na? Si Lisa Lacuna, ilan na? Completos recados. Pero hindi naman ako nag-appoint. Hindi naman ako nakatulong. Pero sinasabi ko lang, factual. Kasi ayaw ko nga maninira. Ngayon, Nay, Tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, ito po ang hamon ko sa inyo. Maghanap kayo ng kahit isang dumagoso lang sa City Hall. Isa lang. Wala. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inaruga ko ang kanyang mga anak, isinantabi ko ang akin. Ngayon, kung kulang pa yung maliit na bagay na nagawa ko sa katagumpayan nila, nakikiusap naman ako sa kanila. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayong mga mamamayan ng Maynila, wala rin ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman ba na dinggin ko yung sigaw ng taong bayan? Ang sinisigaw ng taong bayan, bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Uy, lakasan nyo nga para marinig hanggang bakod. Kasi baka lang ako lang ang nagpipilit sa sarili kong bumalik kasi sumigaw siya, "Huwag ka na bumalik!" Hindi, teka muna. Ayaw kong pag-alabi ng mga damdamin ninyo. Nakikiusap ako ha. Alam ko, katulad kanina, sama na naman ang sinabi nila sa akin. Pero okay lang yon, titiisin ko na lang yon. Bilang respeto ko kay Danny Lacuna. Ako naman nakikiusap sa inyo, huwag niyong pagsasalitaan ng masakit si Ate Honey. Ha? Ano na lang, huwag kayong makipag-away. Huwag kayong makipag-away. Yung away na yan, away lang ng mga politiko yan. Pag dumamay pa kayo, pagtapos ang eleksyon yung mga politiko, bati-bati na. Magkapit-bahay ng away. Galit-galit pa rin. Hindi pa naka-move on. And I don't want to leave the city full of hate. Ayokong pamunuan ang isang syudad at 10 ng mamamayan na puro hinagpis, puro pait at puro hugot sa isa't isa. Babagal tayo nun. Yun ay patras. Kaya naman na nakikisuy. Ako na lang. If there is value, kung may halaga pa sa inyo yung laway ko, nakikiusap ako, huwag nyo na lang pagsalitaan ng hindi maganda si ate. Ano na lang? Hayaan na lang natin magulat tayo. Kasi ako naniniwala, ang taong naninira kasi walang masabing nagawa. Tama ba? Tingnan mo yung kapitbahay mong chismosa. Pati koloretes mo, pinakikialaman. May trabaho ka. Siya. Tama ba? Tayo may kwento. May ulat. Sila, walang kwento,
walang kwenta. Tama, mali? O tayo magkwento, pero may kwenta. O, sabi nila, alam ko narinig yun na rin to. Sabi nila, si Yorme, maraming utang. Marami daw tayong inutang. Matanong ko lang kayo, bakit? Itinanggi ko ba yun? Hindi ba alam ng taong bayan yun, yung ginawa nating umutang? Si Yorme, may binenta! Bakit? Itinanggi ko ba yun? Anong sinabi ko? Ito, eksakto sinabi ko sa Facebook nung kasagsagan na yun. Iisipin ko ba na maging mayor sa panahon ng pandemya? Pandemya, ano ang unang sinira? Ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha. Walang picha, walang chicha. Tama, mali? Ano sinabi ko sa Facebook? Dahil tuwing Biyernes sa Capital Report, nag-uulat ako sa taong bayan. Ano sinabi ko? Natatakot ang tao baka mamatay. Natatakot ang tao baka magutom. Ano sinabi ko sa Facebook? Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-alala. Gagawan ko ng paraan. Pag ako wala nang mautangan, wala nang maibibenta, nakita niyo itong relo nito, ipatata sa kotokit ng munting makaraos lang tayo. I said that. Sinabi ko yun. Bakit? Bakit? Umaasa ang taong bayan. Anong ibibigay kong tugon sa hinaing ng taong bayan, pangangailangan ng taong bayan? Problema rin? Hindi. Bakit? Nag-mayor ka pala ka pala-desisyon ka ginusto mo yan pero tingnan ko, matanong ko kayo, real talk lang tayo real talk, taas ang kamay ng may anak dito. Real talk, pag walang makain ang anak ninyo, gagawa nyo ng paraan? Hindi nga. Iraraos nyo? Itatawid nyo? Gagawin nyo ang lahat? Maisayos lang ang anak nyo? Talaga? O yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Tingnan ninyo, kayo po humusga. Kasi yung iba kong testigo, patay na Pero kayong mga naparito sa Puresa, Santa Mesa, kayong naririto ngayon, kayo, testigong buhay. Masasabi natin, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan may food box. Tayo lang sa Metro Manila. Mayaman, mahirap, middle class, pantay-pantay, bawat pamilya, not household, per family. 700,000 families in the city of Manila tumatanggap buwan-buwan ng food box. Magka. Tingnan natin, ito yung kwento. Magkwenta tayo. Tingnan lang natin, 700,000 times 1,000. Magka. Patay na. Dami zero. 700 million pesos. 8 buwan. 8 times 7. 56. 5.6 billion. Hindi milyon. Bilyon. Piso. Inengka, niluwa. Alaws na 5.6 bilyong piso. Tanong, may nagutom ba sa atin? Nakatawid ba tayo? Nakaraos ba tayo? Pumanatag ba kayo noon dahil alam ninyo, hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman yung food box. Tama ba? Isa pa lang yun.
Isa pa lang yun. Eh, naalala nyo yung unang binigay? Yung 1,000. Kakap. 700,000 times 1,000, 700 million plus 5.6, no magka? Parang laki na yun lang. Hirit pa. 6.3 billion. Taas ang kamay ng may anak ditong nag-aaral sa public school. Paalala ko lang, sinabi ni Secretary Liling Briones, we will adapt to online learning. Kahit pandemya, tuloy ang eskwela. Anong agam-agam ng nanay? Anong agam-agam ng tatay? Ang mahal ng tablet, ang mahal ng internet. Ano meron sa Maynila? 110,000 tablet para sa mga mag-aaral sa pampublikong paaralan sa lungsod ng Maynila. 10,300 teachers. We bought 11,000 laptops. Yung nanay, hindi na tumoskas. Bakit? May tablet na, may internet pa. Tama, mali? Yung teacher, hindi na tumoskas. May laptop na, may internet pa. Tama, mali? No, magka 1 billion yung gamit. Yung internet, 300 million pesos. Magkano na? Nagkalituhan na. Tama ba? Hindi kasi para baka lang nakakaligtaan nila. Gaano kahirap itawid ang pamilya sa oras ng kagipitan. Mano pa, 2 milyong bibig umaasa sa'yo. Two joints. Yeah. Real talk lang to mga men. Men on bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, hindi pa natin binanggit Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir, mamahaling gamot, mabuhay lang ang isang pasyente na may COVID-19 na taga Maynila. AstraZeneca, tayo nakabili ng sarili nating bakuna. Ospital, dyan sa Luneta, worth 300 million. Nay, ang tanong, Yorme, ikaw lang ba ang gumawa nun? Hindi po. Kasama ko po si ate. Opo. Kasama ko silang lahat. Bakit? Hindi ko naman kayang gawin yun. Kita ninyo, kalaban ko na, binibigyan ko pa ng kredito. Why? Because that is a fact. Hindi ko yan nagawang ako lang ang mag-isa. Eh ngayon daw, mali daw yung ginawa ko. Mali daw. Mali daw eh. Eh araw-araw sinasabi nila, utang na yan. Hindi, utang ama yun. Ama ng Maynila. Hindi, ako'y nalulungkot eh. O sige, mga nakikinig, pagbigyan natin yung kwento nila. Ako mali. O sige, pagbigyan lang natin, kwentuhan lang naman eh. Kung ako mali, edi mali din sila. Bakit? Eh kasama ko silang gumawa nun eh. Mali pala eh. Eh ba't yun inaprobahan? Mali pala eh, pero paabot-abot pa ng food box. Tama ba? Hindi pa nababanggit yan yung insure ng mga lolo't lola ko. Yung vitamina ng mga lolo't lola ko. Yung cake. Oh, ito hindi pa nababanggit. Rosauro Almario Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay High School, Albert Elementary School. Hindi pa nababanggit, Condominium 1, Condominium 2,
Condominium, Binondominium 1, Paseco Community, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. Hindi pa nababanggit Paseco Hospital. Hindi pa nababanggit bagong ospital ng Maynila, 10-story, fully air-conditioned. Ito ang kinalulungkot ko. May CT scan machine. May MRI machine. Alam nyo kung magkano yun? By the hundreds of millions. Pero hindi ko pa nabalita ang nagamit yun na. Hindi po ako doktor. Sila po ang doktor. Pero bakit ko naisip yan? Kapakinabangan ng taong bayan yun eh. Makikinabang ba ang taong bayan doon? Babahay, eskwelahan, kalusugan. Plus nakatawid tayo sa pandemya. Kaya, nagugulat ako. Bakit ngayon, ang bigla nilang naalala yung utang? Pero, pagkating ribbon na, sila daw ang may gawa. Pero yung pinampagawa doon, inutang, ako ang may kasalanan. Real talk lang. O kaya ngayon, bago tayo mag-uwian, matanong ko kayo, gusto nyo pa ba akong bumalik? Dami kong utang eh. Ha? iPhone din, no? Oh, bago? Okay. Sigurado ba kayo sa sagot ninyo? O nay, tay, total, sana, ipatawag din nila kayo. Sana, tumayo rin sila dito. Kung nandito sila, o nagkaroon kayo ng pagkakataong makausap sila, pwede ba ako mag-abiso? May pasasabi lang ako para sa inyo. Pwede ba pagkakausap nyo sila? Ay! Puro daw kayo utang. Magsilisa lang kayo dyan. Si Yorme na daw magbabayad ng utang. Pwede? Promise? Hindi ko naman pera yun eh. Hindi rin naman niya pera yun. Sininop ko lang. Inayos ko lang. Kayo nga, panay ang bali nyo sa app eh. Pero ito hindi gano'n. Hindi. Ano mang cellphone? Malamang dito, may utang din sa Bombay. Pag matagal ka, Ganun talaga ang buhay eh. Hindi. Ganon ang pagiging magulang. Hindi mang screen. Ganon ang pagiging ama. Ganon ang pagiging ina. Lahat gagawin mo para sa mga anak mo. Ganon din ang pagiging mayor ng Maynila. Parang ganun ba? Tanong, napakinabangan ba ng tao? Naramdaman ba ng tao? Nakita ba ng tao? Sa ibang cellphone. Anong mali na yun? Yung ito hindi. Yung labo talaga siya. Don't panic. Dim din ako. Steady lang kami rito sa Gedli. Oh. Yung masyadong lakas pagalitan tayo ni Father. Ngayon naman, dahil gusto nyo akong bumalik, ito naman, nagkaroon na tayo ng kwento. Nagkaroon na tayo ng kwenta. Ano naman ang gagawin ko? Ito naman ang pangarap ko para sa inyo. Kasi, kailangan lang kayo sumagot. Kasi yung District 1, nung tinanong ko, kumpirmado. 2, 3, 4, 5, kumpirmado. Gusto ko malaman. Kasi tinanong ko na rin yung mga matatanda dito. Kumpirmado rin sa kanya. O kayo, pangkalahatan na to. Matanong ko lang kayo, kung napapansin nyo ba yung napapansin ko din? Maigi lang kayo sumagot. Nay, tay, mga batang Maynila, napapansin nyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Hindi raw dugyot eh. Dumudugyot ba talaga? Talaga? Una kong gagawin, may awa ang Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo, lilinisin ko ulit ang lungsod
ng Maynila. Pangalawa, tatanungin ko din kayo, napansin nyo ba, nagkalat na naman ang mga tolongges sa Maynila? Takot na naman ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga magulang. Hindi nila alam kung yung anak nila lalo na dito. Lalo na dito. Ang daming estudyante rito. Ilan na naman kaya ang maagawan ng cellphone? Ilan naman kaya ma-hold up? Saan ka nakakita? Broad daylight. Bubuksan ng kotse. Pati jeepney driver. Pinatulan ng mga tolongges. Dinadakma yung tsape, yung pera, yung kinita ng jeepney driver sa Top Avenue, sa Arten, sa Tondo, dito sa Magsaysay, sa Aurora. Lahat nagbalikan na naman ang mga tolongges sa Maynila. Nay, tay, matanong ko kayo, gusto nyo bang matulog ulit na mahimbing? Gusto nyo bang pumanatag ulit ang inyong pakiramdam dahil magkakaroon na muli ng gobyerno sa Maynila? Gusto nyo ba makita ulit ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa gabi, sa hapon, hanggang madaling araw? May gobyerno pa sa lungsod ng Maynila. Dahil iikot ulit si Yorme hanggang madaling araw. Kakalawitin natin ulit ang mga tolongges dito sa Maynila. I will give you peace and order, cleanliness. We will put things in right perspective. Yung tayo, di baling mahirap, basta makapamuhay tayo ng maliwalas, ng panatag, sapat na yon bilang isang magulang, bilang isang ina, bilang isang ama. Yan ang pangarap ng bawat pamilyang Manileño. Pangatlo kong gagawin, yun napanood nyo. Gusto nyo ba madagdagan ng air condition na public school? At ang ospital, gumagana ang equipment, may gamot sa health center, at wala ng online schedule. Pa-online pa. Ano eh? Paano kung di ka marunong? Eh wala kang pa cellphone. May cellphone nga, wala kang load. Kailangan i-schedule mo din yung atake sa puso. It doesn't make sense eh. Oh, lahat yung nakita nyo, gusto nyo bang ituloy ko yun? MBN, Minimum Basic Needs, Housing, Education, Healthcare, Jobs. Yung iba, bahala na kayo, malalaki na kayo. Basta sagot ko ang kalusugan, sagot ko ang bubong na masisilungan, sagot ko ang paralan, sagot ko na magkaroon kayo ng trabaho, at kalinisan, kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Pwede? Yun ba ang gusto nyo? O, tapos na po, uwian na. O. Pero, pwede ba ako makiusap? Sama niyo naman ito mga nasa Coldly ko. Pwede? Pwede ba? Mga nanay ko, mga tatay ko, pwede ba? Yorme's choice tayo straight. Hoy, mga taga-Puresa, steady lang sa pagsagot. Pagtapos ang eleksyon, pipili ako ng dividendaso. Bubuksan ko yan, titignan ko, nagprueba kaya itong mga taga-Santa Mesa, Puresa, ba, nagtotoo? O pag kayo nagtotoo, o, after election, ako naman ang singilin ninyo. Pwede? O, ang inyong kabarangay, Kid Marasigan. Gog Mercado. Volter Castañeda. Elmer Joel Par. Christian Uy. Napakaswerte nyo mga taga-sais. Patay na, bumangon pa.
Bakit tayo na? Ngayon mag-aalalan, bumangon para maglingkod ulit sa inyo. Noy! Baka naman, ang aking kaibigan, masipag na konsyal, Lou Veloso. Ang ating pong Congressman Pogi, hindi siya si Mang Kanor. Congressman Jay! Oh, yung vice mayor ko, may asim pa. Mukha lang po yan 19. Naintindihan niya ngayon? Takwa rin sa po yan. Oh, siya po ay graduate ng Political Science sa Lasal. Wow! Pero dahil ko siya. Ako graduate ng Ateneo. Rejoice! Yeah. Real talk lang to my man. Meron ang bars pero broke ka pa rin. Parang ayaw nyo maniwalang graduate akong Ateneo. Hindi ba ako mukhang Atenista? Weh. Hindi na kakakamali. Ateneo de Tondo. Tondo High School. Ang aking pong Vice Mayor, graduate ng Political Science. So she knows the job. Aral sa kanyang ama, 6 na taon naging Vice Mayor and presiding officer na hindi nagre-recess. Alam nyo, nung araw, favorite subject ko yung recess. Ewan ko, hindi ko lang alam ha, yung mga kasing idaran ko rito sa public school. Nung araw, pag may recess, di ba, may canteen boy. Ako yung soup boy. Kaya bata pa lang ako, marami na ako naka-lips to lips. Totoo! Naalala nyo yung aluminum na tasa? Naalala nyo? O hindi naman nauubos ang bata yun, di ba? Eh wala akong baon. Para-parahan lang sa buhay yan. Mapupuno din yun. Oh, hindi naman. Eh, talagang ganun ang buhay. Mahirap ang buhay. Kaya nga, ito bago ko, i-ano ko lang, idagdag ko lang. Kaya hindi nyo napansin, bakit yung mga pinatayo kong eskwelahan mukhang private school? Alam nyo bakit? Produkto ko ng public education eh. Yung mga anak ko, mapalad. Maswerte sila. Bakit? Yung mga anak ko nakapag-aral sa private school eh. Ang gaganda ng eskwela nila. Masama ba mangarap ang isang mayor na kung ano yung natikman ng mga anak ko, matikman din ng mga anak ninyo? Ito doon lang, real talk lang naman eh. Oh. Kaya ang ating Vice Mayor, huwag nyo akong bibigyan nang hindi ko ka-partner. Ha? Ang ating Vice Mayor, Chi Atienza. Kanina, may nagpunta rito ang mga senador. Eh 12 naman. Titirahin nyo, 12, di ba? Tirahin nyo na, baka iba pa tumira eh. 12, isingit nyo na ito. Total, nagpunta naman dito eh. Hinarap tayo, chinaga tayo. Nandito ang ating senador kanina, Amy Marcos. Tama ba? May asim pa ba si Amy? Meron ba? Nagkasalisi kami. Kami pinagtagpo pero hindi tinadhana. Charot. Makukulata ako ng misis ko nito. Misis ko pa naman, karatista yun. Si Amy Marcos, kanina nagpunta. Sino pa? Si Mark Gamboa, na tumutulong sa Maynila. Eto, paborito ko tong senador. Paborito ko to. Bakit? Ang dami kong natututunan dito eh. Magaling eh. At saka, birilin nyo, hindi na pinagsasalita
inaagawan na ng mikropono, pinapatayan na ng mikropono, pati ba naman hopya niya, gusto pang tirahin? Ano nangyari sa Kongreso? Pero siya'y nanindigan. Hindi para kumampi kung kani-kanino, kung hindi kumampi siya kung ano ang nasusulat sa batas. Dahil ang batas ang magbibigay ng proteksyon ng pagkakapantay-pantay ng tao. Yun ang nakita ko sa kanya. Kaya ako, pinakikisuyo ko sa inyo, isama natin si Senador Rodante Marcoleta. Ganda pa ng numero nito, no? Revolver. Kumbaga sa bingo, 38. Marcoleta. Tapos, ang nagpunta kanina, si Governor Chavez Singson. Meron siyang dalang party list. Nagpunta rin yung trabaho party list. Nagpunta rin yung angkas party list. Nagpunta rin kanina. Palakpakan naman natin si Mayor Lito Atienza. Partida pa yun, ha? Makita lang kayo, gusto lang kayo makausap ang buhay party list. So, kasangga, buhay, trabaho, okay na makapamili. Marami na kayong mapipilian. Mga taong nakaharap natin. So, muli, meron pa ba ako hindi nabanggit? Meron ako isa. Ha? Wala hindi. Maraming salamat, Congresswoman Sandy Ocampo. Natouch naman ako. Alam niyo ba ang matagal nang hindi lumalabas sa politika si Congresswoman? First time. Palakpakan naman natin si Congresswoman Sandy. Nagpapasalamat ako ng taus-puso. Kompleto na ba? Kompleto na? Okay. Ngayon, ulitin ko, bago tayo magkaiwalay. Gusto niyo ba talaga akong bumalik? Sigaw nga tayo na marinig sa bakod. Kumanatag kayo. Ito. Babalik na tayo. At ang pakiusap ko, samahan nyo kami. Total, 2 grupo lang naman ang pagpipilian ninyo. I-straight nyo na. 2 grupo lang yan. Isang grupo, Yorme's Choice, Batamis. Kabilang grupo, Ladies' Choice. Kayo po may sabi nun, hindi ako. Ayaw ko pong manira. Di ba sabi ko, may siniraan ba ako ngayong araw na to? May paninira ba ako sinabi? Yan ang tapat at totoo. Tuyo. Star Mafia. Real talk lang to my man. Muli, maraming salamat sa oras ninyo. Samahan nyo ang buong Yorme's Choice because together we can make Manila great again. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po, Manila! God first. Thank you.